Yaya, wait lang po. Wala pa po si inay. Saad ni Ginger sa kaniyang yaya. Birthday party ni Ginger sa araw na yon. Hindi pa lumalabas ang kanyang nanay. Ito kasi ang cook sa mismong pagdiriwang. Maya-maya, lumabas na rin ang kanyang ina mula sa kwarto. Gusto sana ni Ginger tumulong dahil may alam din naman siya sa kusina. At kanino pa ba siya magmamana, kundi sa nanay niyang si Jeneline na magaling magluto. Wow naman, ang ganda-ganda ng prinsesa ko, nakangiting sabi ni Jeneline sa kanya. Matamis na napangiti si Ginger. Salamat po inay, kayo rin po, ang ganda-ganda niyo rin po. Salamat po sa pagluluto ng mga pagkain po para sa birthday party ko. Mahinang tumawa ang kanyang ina. Oo naman anak, ano pa't restaurant owner at kusinera ako kung hindi ko maipagluto ang kaisa-isa kong anak. Bumungis ni si Ginger. Mahal na mahal niya talaga ang kanyang ina. Bukod sa maganda, masipag, ay maalaga rin ito. Hindi naman sila mayaman dati. Simpleng naninilbihan lang sa eatery si Jeneline. Subalit dahil sa galing sa pagluluto na namana rin sa kanyang lola, naging kilala at sikat na kusinera ang kanyang ina. Nang makapag-ipon ng puhunan, nakapagpatayo ng isang restaurant hanggang sa nagkaroon ng maraming branch at pati na rin franchise. Palaging ikinakwento ni Jeneline sa kanya yon. Sa mababa lang sila nagsimula, kaya alam ni Ginger kung papaano magpakumbaba. Kung anong yaman ang mayroon sila ngayon, alam ni Ginger na bunga yon ang paghihirap ni Jeneline at pagsusumikap. Ang sarap talaga ng luto mo, Jeneline. Kaya tuwing may celebration sa amin, palaging ikaw ang gusto kong magluto. Nakangiting sabi ng ninang ni Ginger. Mahina namang tumawa si Jeneline. Salamat, Mare. Hilig ko naman talaga ang pagluluto simula bata pa at naman ako ang recipe sa nanay ko kaya ganyan. At ang galing ko sa pagluluto ngayon, si Ginger naman ang magmamana. Tumango naman si Ginger. Opo, inay. Iingatan ko po lahat ng itinuro niyo sa akin. Maya-maya'y nagsimula ng party. Tuwang-tuwa si Ginger. Palagi namang ganoon taon-taon. Pero sa tuwing sasapit ang kanyang birthday, palaging magandang alaala para sa kanya. Basta lagi niyang kasama si Jeneline, nagiging masaya ang bawat araw. Nay, pwede na ba tayong maghiwa ng cake? Tanong ni Ginger at sobrang excited na. Lumingon si Jeneline sa nakangiting nag-aayos ng mga party hat. Saglit lang, Ginger. Ako nang maghihiwa. Malaki ang cake. Baka madumihan pang damit mo. Tumango naman si Ginger. Okay po, inay. Hinaplos ni Jeneline ang kanyang mukha. Tandaan mo sana, anak, na mahal kita. Ikaw lang ang nag-iisa kong prinsesa. Kapag dumating ang araw na magkakalayo tayo, palagi mong tatandaan ang pagmamahal ko sa'yo. Diyan sa puso mo, Ginger. Niyakap niya si Jeneline. Mahal din po kita, inay. Sobrang swerte ko po na ikaw ang inay ko. Tiningnan niyang mabuti ang kanyang ina. Halata sa boses nito ang pagod. Napansin ni Ginger ang bahagyang pagngiwi ni Jeneline habang nakayuko. Nawala na lang sa isip niya yon nang hilahin siya ng mga kaibigan niyang mga bata. Nalunod na sa masayang paglalaro. Pinuno ng mga kaibigan ni Ginger ng tawanan ng lugar. Habang naglalaro sila, nakaramdam si Ginger ng labis na kaligayahan. Ngunit nanatili pa rin ang pag-aalala. Sa nakalipas na ilang linggo, parang laging pagod ang inay niya. Madalas na nakikita niyang nagpapahinga sa sofa at habol ang hininga. Inay! Tawag ulit ni Ginger. Pwede na po bang kumain ng cake? Naghihintay na po ang mga kaibigan ko, inay. Sige, hihiwain ko na. Bumalik ang ngiti ni Jeneline ngunit hindi yun umabot sa mga mata. Naglakad ito patungo sa mesa, ngunit habang gumagalaw, nagbago ang ekspresyon nito. Napahinto si Jeneline, nakadikit sa dibdib ang isang kamay at tila nahihirapang huminga. Tumibok ng mabilis ang puso ni Ginger. Inay? Hindi niya gustong makitang nahihirapan si Jeneline. Mas doble ang sakit para sa kanya. Silang dalawa lang ang magkasama sa buhay, kaya ayaw niyang nagkakasakit o mapapahamak ito. Inay, okay ka lang po ba? Sumugod si Ginger sa tabi nito. Upo na muna po kayo, inay.
Ayos lang ako. Medyo pagod lang, Ginger. Sagot ni Jeneline pero nanginginig ang boses. Napasandal ito sa dingding. Inay, natataranta na siya. Hindi ka po mukhang okay. Bago pa makasagot si Jeneline, huminga muna ito ng mariin. Nanlalaki ang mga mata sa gulat. Ginger, hindi ko na... Naputol ang mga salita ni Jeneline habang pasuray-suray na paatras. Hinawakan niya agad ang kamay ng inay niya. Tulong po! Sigaw ni Ginger at puno ng takot ang boses. Natahimik sa buong party. Napalitan ng pagka-alarma ang mukha ng kanyang mga bisita. Mukhang napagtanto ng mga ito na may mali. Dalhin na natin sa ospital! Sigaw ng kanyang ninang. Tiningnan niya ang kanyang ina. Kahit anong tawag niya, hindi na ito makatingin ng maayos sa kanya. Lumandas ang mga luha sa kanyang mga pisngi. Lalong tumindi ang pagkataranta sa kanilang paligid nang sumugod ang mga matatanda. Bumuntong hininga si Jeneline at humihingal. Inay, kapit lang po ha. Darating na po ang tulong. Naiiyak niyang sabi. Walang nagawa si Ginger nang makarating sa ospital. Hindi maaalis ang paningin sa kanyang ina. Niyakap siya ng yaya niya. Magiging okay lang po bang inay ko? Nanginginig ang boses na tanong ni Ginger. Tumango naman ito. Oo naman, malakas ang inay mo. Kaya ni Ma'am Jeneline yon. Sa wakas, isang doktor ang lumapit sa kanila. Malungkot ang ekspresyon nito. Bumagsak ang puso ni Ginger sa dala nitong balita. Pasensya na pero ginawa namin ang lahat ng aming makakaya. Saad nito. Ilang saglit, lumabo ang mundo sa paligid niya. Napabuntong hininga si Ginger. Kinakabahan siya sa sinabi ng doktor. Ano pong ibig mong sabihin, Dok? Gusto ko pong makita ang inay ko. Naiiyak niyang sabi. Lumambot ang tingin ng doktor. Ginger, hindi kinaya ng nanay mo. Wala na siya. Unti-unting naging hagulgol ang mga hikbi ni Ginger. Hindi niya maintindihan. Hindi siya pwedeng iwan ng kanyang ina. Wala nang mga pagdiriwang ng kaarawan. Wala nang mainit na yakap o mga kwento bago matulog. Wala na ang inay niya na palagi siyang ipinagluluto. Sa pagkawala ni Jeneline, parang gumuho na ang mundo ni Ginger. Sobrang lungkot kapag wala ang kanyang ina. Walang kabuhay-buhay ang bahay at mas lalong nawalan ng sigla sa pagdating ni Auntie Jade at Auntie Flor niya. Simula ngayong araw na to, kami nang magiging bago mong kasama sa bahay na to. Mataray, nasabi ni Auntie Jade. Napaatras naman siya bigla. Sino po ba kayo? Well, pinsan kami ng mama mo. Bumiyahe pa talaga kami rito para kupkupin ka. Saad naman ni Auntie Flor. Kahit kailan, hindi pa nakikilala ni Ginger sina Auntie Jade at Auntie Flor. Nasanay lang talaga siyang silang dalawa ng kanyang ina. Kaya ngayong may ibang tao sa bahay nila, hindi siya komportable. At unang kita pa lang niya sa mga tiyahin, parang wala nang gagawing maganda. At kinabukasan agad, wala nang ang ginawang maganda ang dalawa. Hinanap niya ang kanyang yaya at ibang kasambahay pero hindi niya makita. Auntie Flor, nasan po si yaya? Tanong ni Ginger. Humithit ng yosi ang tita niya. Pinalayas na namin ni Jade. Masyadong mga bida-bida. Huwag kang mag-alala. May bago namang dalawang darating na kasambahay galing probinsya. Unti-unting nabuo ang hinanakit sa dibdib ni Ginger. Ano po? Bakit niyo po ginawa yon? Hindi niyo po sila pwedeng palayasin dito. Pamilya po ang turing namin ni inay sa kanila. Naiirita itong tumingin sa kanya. Pwede ba, Ginger? Tigilan mo ako. May iniisip ako, ginugulo mo ako. Dahil hindi niyo naman po talaga pwedeng basta palayasin na lang yung yaya ko. Ang mga katulong parte na po sila ng buhay ko. Malapit po sila sa puso ko at mahal na mahal ko po sila. Wala na nga po si inay. Pinaalis niyo pa po sila. Tuloy-tuloy niyang sabi habang umiiyak. Mahigpit na hinawakan ni Auntie Flor ang kanyang braso. Ikaw na bata ka. Napaka-spoiled brat at napaka-arte mo. Itong tandaan mo simula ngayon, kami ng pamilya mo. Wala ka ng ibang kikilalaning pamilya kundi kami lang ni Jade. Ngayong wala na si Jeneline, kami na lang ang natitirang kamag-anak mo. Pasalamat ka nga at kinukupkup ka pa namin. Nagpumigla si Ginger. Ayoko sa inyo. Masasama kayo.
Gusto ko kay Yaya. Masasamang ugali ninyo. Aba, at sumasagot ka pa. Gigil na sabi ni Auntie Flor. Dapat sa'yo, pinuputo ng sungay nang magtanda ka. Hinila siya nito sa likod bahay. Nandoon ang malaking cage ng aso na dinala ng mga ito. Pinalabas ang aso at siyang pinalit doon. Kung sa hayop, malupit na ang mga ito. Hindi na nagtataka si Ginger kung sa tao, kaya rin maging malupit ng kanyang mga tiyahin. Ano pong ginagawa ninyo? Naluluhang tanong ni Ginger. Sinarado ni Auntie Jade ang cage at nilagyan ng padlock yon. Yan! Bagay yan sa'yo! Hindi ka makakalabas hanggat hindi ka nagtatanda. Wala rin magpapakain sa'yo. Napaka-arte mong bata ka. Kinalampag ni Ginger ang cage. Pakawalan niyo po ako. Hindi niyo po pwedeng gawin sa akin to. Auntie Jade! Paulit-ulit niyang tinawag ang kanyang tita pero umalis na ito at iniwan na siya roon. Napaupo na siya ng diretsyo at sumandal na lang. Hindi siya matigil sa pag-iyak. Pakiramdam niya, wala na siyang kakampi sa bahay na yon. Hindi alam ni Ginger kung gaano na siya katagal doon. Nakatulog na lang siya kakaiyak. Nagising na lang siya na pinapakawalan na siya ni Auntie Flor. Umayos ka. Darating si Atty. Kalakaran. Titingnan ka niya. Wag na wag kang magsusumbong. Kapag nagsumbong ka, dadalhin ka namin ulit dito. Pananakot sa kanya ni Auntie Flor. Kahit ayaw niya, tumango na lang siya. Ano ba namang magagawa ni Ginger? Isa lamang siyang bata at may nagre-reyna-reynahan sa loob ng bahay ng inay niya. Pakiramdam ni Ginger, mag-isa na lang siya. Wala siyang kahit na sinong kakampi. Nang dumating si Atty. Kalakaran, tinanong siya nito kung ayos lang siya. Gusto niyang magsumbong pero nang kinurot siya ng palihim ni Auntie Jade, tumango na lang si Ginger. Dahil siya na lamang ang nag-iisang anak ni Jeneline Cruz, si Ginger Cruz ang magmamana ng lahat ng ari-arian niya na naiwan. Pero wala pa siya sa legal age. Kung ganon, sa inyo mapupunta ang custody ng bata. Kayo na lang ang natitira at pinakamalapit na kamag-anak. Saad ni Atty. Kalakaran. Tahimik lang si Ginger. Sa edad niyang 10 taon, hindi niya maintindihan ang mga legal na usapin tungkol doon. Basta ang alam niya lang, wala na ang kanyang ina. At ang buhay na mayroon siya ngayon, hindi na katulad ng dati. Thank you, Atty. Kalakaran. Makakaasa ka. Aalagaan namin tong si Ginger. Magiliw na saad ni Auntie Jade. Tumango naman si Atty. Kalakaran. Sige, babalik na lang ako dito sa susunod para pag-usapan ng allowance ni Ginger at kung anong gagawin natin sa mga naiwang pamana ng kanyang ina. Pagkaalis ng abogado, gusto niya na agad bumalik sa kwarto niya. Pero bigla na lang siyang hinila ni Auntie Flor. Bakit na naman po? Garal-galang boses na tanong ni Ginger. Hinarap siya ni Auntie Jade. Ako na simula ngayon ang matutulog sa kwarto mo. Hindi ka na pwede sa mga kwarto sa taas. Naintindihan mo ba? Simula ngayon, sa baba ka na matutulog kasama ang mga muchacha. Hindi ka na buhay prinsesa dito. Pinagpatuloy naman ni Auntie Flor. Simula ngayon, pagsisilbihan mo na kami. Maglilinis, magluluto at gagawin lahat ng ginagawa ng kasambahay dito. Namuo agad ang mga luha ni Ginger. Bakit niyo po ba ginagawa sa akin to? Ano po bang kasalanan ko sa inyo? Humalukip-kip si Auntie Jade. Kasalanan? Wala naman. Ayaw lang namin sa maarte. Dapat matuto ka sa buhay. Bilisan mo, bakit bang dami mong tanong? Pumunta ka na dun sa kwarto mo. Wala siyang nagawa nang dalhin siya nito sa kwarto ng mga kasambahay. Nakita niya roon ang mga damit niya at nakakalat sa sahig. Pero hindi niya napinansin yun nang makita si Nanay Belinda. Nanay Belinda? Mahigpit niyang niyakap ang ginang. Kung may kilalaman na kamag-anak si Ginger, si Nanay Belinda yon. Bingi at hindi makapagsalita ang ginang. Tinulungan ito ng inay niya noon para mapagamot ang asawa pero pumanaw na din dahil sobrang lubhanan ng sakit. Pumapalakpak si Auntie Jade. Ayan, perfect! Diba? Hindi naman kami masama. Tingnan mo nga kasama mo ng pipinayan. Magkasama kayo. Pareho kayong walang kwenta. Malakas na sinaraduhan ni Auntie Jade ang pinto. Mas lalo naman siyang napaiyak. Tanging yakap lang ni Nanay Belinda ang naging sandigan ni Ginger. Bakit po kaya ganun sila Auntie Jade at Auntie Flor? Bakit po nila ako sinasaktan? Umiiyak niyang tanong. Pinunasan ni Nanay Belinda ang kanyang mga luha.
Umiling ito at umungot na parang may gustong sabihin. Nang hindi niya maintindihan, niyakap na lang siya ng mahigpit. "Mahal niyo po ba ako, Nanay Belinda?" Tanong ni Ginger kahit alam niyang hindi nito maintindihan. "Salamat po't nandito kayo. At least kahit wala po si Inay at si Yaya, nandito po kayo sa tabi ko." Nagpatuloy ang mga araw na ganoon pa rin ang estado ni Ginger sa bahay na yon. Hindi na siya makakita ng pag-asa at habang tumatagal, mas lumalala lang ang kalagayan ni Ginger sa kamay ng kanyang mga tiyahin. "Auntie Jade, aray ko po, tama na po!" Umiiyak niyang sigaw habang hila ang kanyang buhok. "Nakakainis kang bata ka? Bakit mo sinunog ang damit ko? Alam mo bang may date ako ngayon? Tapos sinira mong susuotin ko?" Wala nang kontrol ang pagpalo sa kanya ni Auntie Jade. Nang madapa si Ginger, tumama ang noo niya sa dulo ng coffee table. Lumakas ang kanyang pag-iyak. Sobrang sakit ng noo niya at ang mga palo ng kanyang tita. Kinuha agad siya ni Nanay Belinda at umuungot na pinigilan si Auntie Jade. "Ano ba? Bakit mo ako hinahampas? Lumayo ka nga sa akin. Gusto mo talagang masaktan na." Galit na sabi ni Auntie Jade at hinila si Nanay Belinda. Tumayo agad si Ginger at pinigilan ito. "Auntie Jade, tama na po. Huwag niyo pong saktan si Nanay Belinda." Tinulak nito ang ginang. "Nakakainis kayo. Puro problemang dala niyo sa akin. Pumasok kayo sa silid niyo. Huwag niyong ipapakita sa akin ang mga pagmumukha ninyo. Aalis pa kami ni Flor pero puro perwisyo binibigay niyo sa akin." Pumunta na sila sa silid. Tinignan niyang mabuti si Nanay Belinda. Dahil sa kanya, nasaktan din ito. Mahigpit na niyakap ni Ginger ang ginang. "Sorry po ha." Kinalas ni Nanay Belinda ang yakap niya. Nagmamadali itong kumuha ng malaking plastik. Nilagay nito roon ang mga damit niya, pati na ang bag. "Nanay Belinda, ano pong ginagawa ninyo?" Tanong ni Ginger. May kinuha itong mga sulat. Paulit-ulit nitong itinuro yon. Kumunot naman ang kanyang noo. Hindi niya maintindihan ang sinasabi ni Nanay Belinda. Pero nang mabasa niya ang pangalan at makita ang larawan, nagkaroon na agad siya ng ideya. "Richard Laude po? Siya po ang papa ko, di ba?" Tanong ni Ginger. Tumango agad si Nanay Belinda. Sinesenyas nito na umalis na siya. Nilagay nito ang mga sulat sa plastic bag at pilit nitong ibinibigay sa kanya. Umawang ang bibig ni Ginger. "Teka lang po, gusto niyo po akong umalis?" Tumango ito at hinila na siya palabas. Sinikap ni Nanay Belinda na hindi siya makita ng ibang kasambahay. Nang makalapit sa gate, binigyan siya nito ng 1,000. "Nanay Belinda, ano pong gagawin ko? Hindi ko po alam kung saan hahanapin ang itay ko." Naluluhan niyang sabi. Umiling si Nanay Belinda at naiiyak na rin. Paulit-ulit nitong sinisenyas na umalis na siya. Maya-maya ay narinig nila ang boses ng isang kasambahay. Hindi sila pwedeng makita. Kina Auntie Jade at Auntie Flor pa naman yun sumusunod. Kahit labag sa kalooban niyang iwan si Nanay Belinda, umalis pa rin siya. Tumakbo si Ginger hanggat kaya niya. Basta makalayo lang at makatakas sa bahay na yon. Nang pakiramdam ni Ginger na kalayo na siya, huminga siya ng malalim. Tiningnan niya kung nasaan na siya. Maraming sasakyan pero hindi niya alam kung saan pupunta. Wala siyang ideya kung saan siya magsisimula. Kaya naglakad-lakad muna si Ginger. Nang mapagod, umupo na muna siya sa isang bench. Ginawa niyang unan ang dalang gamit. Tiningnan niya ang madilim na langit. "Inay, ano na pong gagawin ko? Saan po ako pupunta ngayon? Paano ko po hahanapin ang tatay ko?" Lumuluhan niyang tanong. Pumikit si Ginger at mahinang nanalangin. "Lord, sana po makita ko po ang papa ko para magkasama na po kami. Para hindi na po ako bumalik na Auntie Jade at Auntie Flor." Hindi niya alam kung nasaan ang ama niyang si Richard Laude. Namulat na siyang walang ama. Sabi sa inay niya, baby pa lang nung umalis ang kanyang ama. Sa pagbalik, nangakong pakakasalan si Jenilyn pero lumipas ang mga taon, hindi na ito bumalik. Gayunpaman kahit anong nangyari, umasa pa rin ang inay niya na babalik si Richard. Kailanman ay hindi ito nagtanim ng sama ng loob sa kanyang ama. Hanggang pumanaw, umasa pa rin itong babalikan ni Richard para makapiling silang mag-ina. At ang mga sulat na hawak niya,
Sulat para rito na hindi naman natanggap. Pero mabuti na rin at nasa kanya dahil mas nakilala niya si Richard kahit sa mga sulat lamang. Anong ginagawa niyo? Akin na yan! Hindi niyo pwedeng agawin ang gamit ko! Bulalas ni Ginger pagkagising kinaumagahan. May mga batang pilit na kinukuha sa kanya ang mga gamit na dala. Hinabol ni Ginger ang mga bata pero hindi niya na naabutan. Napaiyak na lang siya ulit. Wala ng mga gamit niya, ang mga sulat at ang perang ibinigay sa kanya ni Nanay Belinda. Pinunasan ni Ginger ang mga luha. Nagugutom na ako. Naglakad-lakad muli si Ginger sa kalsada. Wala siyang patutunguhan ni hindi niya alam kung nasaang lupalop na siya. Oh, pila lang ha, pakakainin namin kayo. Saad ng isang dalaga sa mga bata sa tapat ng maliit na karinderya. Nabuhayan agad si Ginger ng loob. Pumila agad siya. Mabuti na lang may mga taong nagbibigay pa rin ng pagkain. Kumunot ang noo ni Ginger nang bigla na lang may mga batang sumisiksik sa harap niya. Bakit kayo sumisiksik? Nauna ako. Naiinis namang humarap sa kanya ang malditang babae. Wala kaming pakialam. Sino ka ba? Umalis ka nga rito. Mukha namang hindi ka taga rito. Umiling si Ginger. May namimigay ng pagkain, kaya manghihingi din ako. At saka, mali naman talagang ginawa mo. Hindi ka dapat nakikipag-unhan sa pila kung hindi naman ikaw ang nauna. Tinulak siya ng batang babae. Wala nga sabi kaming pakialam, umalis ka rito. Napasinghap si Ginger nang bumagsak siya sa kalsada. Mabilis siyang tumayo at bumalik sa dapat na pila niya. Pero ayaw magpatalo ng batang babae. Hinila nito ang kanyang buhok. Aray, tama na. Ano ba? Daing ni Ginger. Sinabi na ngang umalis ka rito, di ba? Gigil na gigil siyang sinabunutan nito. Hoy, hoy! Bakit nag-aaway kayo? Pinaghiwalay sila ng dalagang may-ari ng karinderya. Daluluhang tiningnan ni Ginger ang batang babae na may masamang tingin sa kanya. Hindi siya ang tipo ng bata na nangaaway. Hindi siya pinalaking ganoon ng inay niya. Pero ngayong tila na ang daming nang aapi, tila ang hirap ng hindi lumaban. Alam niyo, kung mag-aaway lang kayo para sa pinamimigay kong pagkain, mas mabuti pang hindi ko na kayo bigyan. Masama ang mang-away. Saad ng dalaga. Tinaraya naman ng batang babae ang may-ari ng karinderya. Hindi naman masarap ang pagkain dito. Tara na nga. Mapaklang tumawa ang dalaga. Ba't napakasalbahe ng batang yun na? Anong hindi masarap? Sabi ko naman kasi sa'yo, Ate Carla, hindi nakakaawang mga bata. Mga sutilang mga bata rito. Natatawang saad ng binata na mukhang kapatid nito. Napairap naman si Carla. Mali ko bang gano'n ang ugali? Nanghihinayang lang ako sa matitirang mga pagkain, June. Ang daming natira. Kesa masira, ipamigay na lang natin, di ba? Pinaharap siya ng dalagang may pangalang Carla. Huwag ka nang makikipag-away ng gano'n, ha? Umiling si Ginger. Sila naman pong nauna eh. Nakapila lang po ako ng maayos dito. Gutom na nga po ako. Inayos ni Carla ang buhok niya. Ganun ba? Sige, pumasok ka na sa loob. Pakakainin kita. Masasarap ang mga luto ko. Napangiti si Ginger. Talaga po? Hinawakan ni Carla ang kamay niya. Oo, kaya halika na. Pakakainin kita ng marami. Pumasok naman agad sila. Simple lang ang karinderya pero malinis din namang tingnan. Pinaupo siya at pinaghain ni Carla. Anong pangalan mo? Bakit nasa kalsada ka? Tanong ni Carla. Ako po si Ginger. Naglayas po ako. Mahinang sagot ni Ginger. Natigilan naman si Carla. Bakit ka naman naglayas? Nako, baka hinahanap ka na ng mga magulang mo. Kailangan ka naming ibalik. Umiling si Ginger. Ate Carla, wag po. Salbahe po sina tita. Ate Carla, wag po. Salbahe po sina Ate Jade at Auntie Flor. Sinasaktan po nila ako. Wala na rin po si inay. Kaya rin po ako umalis kasi gusto ko pong hanapin ang itay ko. Hindi po ako pwedeng makita ng mga auntie ko. Baka ibalik po nila ako ron. Nagkatinginan ang magkapatid. Bumuntong hininga si Carla. Sige, kung gusto mo, sa amin ka muna. Gusto mo ba isumbong namin sa pulis ang mga auntie mo? Umiling ulit si Ginger. Wag po, may kapit po sila sa mga pulis. Asawa po ni Auntie Flor pulis kaya kahit magsumbong po ako, hindi nila pinapakinggan.
Sinubukan na niya yon. Tinulungan siya ni Nanay Belinda pero wala namang nangyari. Hindi sila pinakinggan. Mas lalo pa siyang pinarusahan. Inilapag ni Carla ang kanin at ulam sa lamesa. Sige, sa ngayon, kukupkupin ka na muna namin ha. Sa amin ka muna tumira. Wala ka man lang dalang gamit? Meron po, kaso kinuha po ng mga bata sa akin. Nandun po ang mga sulat ng inay ko para sa itay ko. Picture po niya, mga damit, bag at perang binigay po sa akin ni Nanay Belinda. Saad niya rito. Napabuntong hininga si Carla. Kawawa ka naman. Sige, sa amin ka muna. Sakit lang sa ulo tong kapatid ko. Okay na rin naman na may bata kaming kasama sa bahay. Kain ka na. Napangiti siya at kinuha agad ang kutsara at tinidor. Maraming salamat po. Gutom na si Ginger pero umurong yata ang gutom niya nang matikman ang ulam. Sobrang alat ng sarsa ng minudo. Ngiti-ngiti naman si Carla. Ano? Masarap ba? Pilit nang umiti si Ginger. Apo, masarap po. Dinamihan niya na lang ang kanin at kaunting ulam. Maya-maya'y nag-asikaso na ang mga ito sa pagliligpit. Masarap sana ang ulam kaso sobrang alat. Nakakita siya ng termos. Nang makita niyang mainit na tubig ang laman, nagbuhos agad siya ng kaunti sa minudo. Mabilis niyang hinalo yun. Nang medyo okay na ang lasa, naging magana na siya sa pagkain. Pinapakain ako ni Ate Carla kaya dapat hindi ako magreklamo. Pagkain pa rin naman to eh. Kaso, sorry po talaga. Mas masarap pa rin ang luto ni Inay. Mahina niyang bulong sa sarili. Nasa kalagitnaan siya ng pagkain nang makita niyang hawak ng isang ale ang kanyang bag. Napatayo si Ginger at agad na inagaw ang bag. Akin yan? Bakit nasa iyo yan? Akin po yan. Pilit na inagaw ni Ginger yon. Teka, sandali. Bakit mo ba inaagaw to? Gulat na tanong ng ale. Nay! Ginger! Malakas na tawag ni Ate Carla at pumagit na agad sa kanila. Ginger, bakit mo naman inaagaw ang gamit ng nanay ko? Tanong ng dalaga sa kanya. Umiling naman si Ginger. Hindi ko po inaagaw. Babawiin ko po dahil akin naman po yung bag. May pangalan ko po yung Ginger sa loob. Bigay po sa akin yun ng inay ko. Humarap si Carla sa ina nito. Nay, bakit niyo naman po kinuha? Nanlaki ang mga mata ng ginang. Hindi ako ang kumuha. May mga nagbenta sa aking mga bata, naawa naman ako. Hindi ko naman alam na galing para sa masama to. Kaya pala may mga sulat at pictures dito sa loob ng bag. Nang ibigay sa kanya yon, nakahinga si Ginger ng maluwag. Nandoon pang mga kailangan niya. Kapag wala ang mga yon, mas mahihirapan siyang mahanap ang kanyang ama. Sorry po mahalaga po kasi sa akin to. Maraming salamat po, sabi ni Ginger. Tumikhim si Carla at inakbayan ng ina. Ha? Nay, kukupkupin muna natin si Ginger ha. Marami palang pinagdaanan ng batang to. Mamaya ko na po ikikwento sa inyo. Ginger, ito naman ang nanay ko. Pwede mo siyang tawaging Nanay Karen. Tumango naman si Ginger kahit papaano, hindi pa rin siya pinababayaan ng Diyos. Sa mabuting pamilya pa rin siya napunta. Ang daming tira. Nadidismayang sabi ni Nanay Karen nang makita ang mga ulam. Napabuntong hininga si Carla. Kaya nga po, Nay, hindi ko na po alam ang gagawin. Kapag ganito palagi malulugi tayo. Mapipilitan po tayong magsara. Hindi pa nakatulong na may bagong bukas na restaurant dyan sa tapat. Napatingin si Ginger sa mga ito habang kumakain. Gusto niya sanang sabihin na may kaunting problema sa mga ulam na binibenta ng mga ito. Pero ayaw niyang ma-offend ang mga taong tumulong sa kanya. Baka talagang mataas lang ang panlasa ni Carla sa mga pagkain kaya maalat ang ulam. Sabi ng isang customer, sobrang alat daw ng niluto mo. Sabi ni Jun sa kapatid. Nalungkot naman si Carla. Talaga bang maalat? Nung isang araw naman sabi nila matabang daw. Ang hirap tansyahin ng mga panlasa nila. Sinaid ni Ginger ang pagkain. Sinimot niya para hindi na dumagdag pa sa lungkot ng dalaga. Ayaw niyang maisip ni Carla na hindi siya nasarapan sa luto nito. Ngumiti siya at inabot ang mga ginamit na plato. Maraming salamat po sa pagkain. Masarap po ang luto niyo. Gumuhit agad ang ngiti sa mga labi ni Carla. Oh, bakit si Ginger nasasarapan? Mabuti pa tong batang to na appreciate ang mga luto ko. Mahina siyang humalakhak.
Okay naman po ang lasa ng mga luto nyo, Ate Carla. Siguro po may kaunting kailangan lang pong gawin. Tumawa naman si Carla. Asus, binola mo pa ako. Siya't saglit lang, magliligpit kami para makauwi na tayo. Lumapit naman agad si Ginger. Tutulungan ko na po kayo. Marunong kumilos sa mga gawaing bahay, lalo na sa kusina si Ginger. Batang kusinera pa ang tawag sa kanya ng mga kaibigan ng inay niya. Kahit naman may mga kasambahay sila, tinuruan siya ni Jeneline maging masipag at maging marunong sa mga simpleng gawain sa bahay. Nang makauwi, binigay na sa kanya ni Carla ang mga damit nitong pinaglumaan. Mabuti na lang, hindi ko pa napapamigay tong mga damit ko nung bata. Amoy luma yung iba kaya nilabhan ko muna. Pero ito, pinakamaliit ko tong mga damit at pinabanguhan ko para sa'yo. Tabi na rin tayong matulog ha. Wala na kasi kaming extra na kwarto. Okay lang ba yon? Tumango naman agad si Ginger. Okay na okay po sa akin yon, Ate Carla. Napangiti ito nang niyakap niya. Ang sweet mo naman, Ginger. Nakakatuwa ka. Hindi ko lubos maisip na kaya kang saktan ng auntie mo. O nga pala, paano ka magsisimula sa paghahanap sa papa mo? Huminga ng malalim si Ginger. Hindi ko rin po alam, Ate Carla. Babasahin ko lang po ang mga sulat ni inay sa itay ko. Baka may mabanggit po siyang lugar. Richard Laude po ang pangalan niya at yun pa lang po ang alam ko sa kanya. Sinuklay ni Carla ang buhok niya. Huwag kang mag-alala. Tutulong ako sa paghahanap mo sa tatay mo. Kaso, Laude, pamilyar sa akin ang apelyido na yan. Hindi ko lang maalala kung saan ko narinig. Nanlaki ang mga mata ni Ginger. Talaga po? Biglang may naalala si Carla at napatingin ulit sa kanya. Oo, tama. Laude ang apelyido ng Daniel na yon. Nako, imposible naman kamag-anak mo yun. Masamang ugali ng Daniel Laude na yon. Arugante, mayabang at matapobre. Nakakaasar. Daniel Laude po? Sino po yon? Tanong ni Ginger. Napairap naman si Carla. Yun yung may-ari ng restaurant sa katapat natin. Kapag nakita mo yun, umiwas ka agad. Sobrang sama ng ugali ng lalaking yun. Isama na rin ang kalandian niyang chef doon. Kapag naaalala ko talagang Daniel na yon, gusto ko siyang tirisin na parang kuto. Mahina namang tumawa si Ginger. Napaka-cute ni Carla kapag nanggigigil. Maliit lang na dalaga pero parang dragon kapag nagagalit. Siguro mabait lang talaga ito sa paningin niya, kaya kahit marinig niyang halos isumpa na ang iba, tila wala lang sa kanya. Sa mga sumunod na araw, tumulong na muna si Ginger sa karinderya. Ayaw ni Carla pero dahil tumatanaw siya ng utang na loob para sa kabutihan ng pamilya nito, wala na rin namang nagawa. Sinubukan niya rin naman na hanapin ang kanyang ama. May binanggit na address sa sulat, kaya yon ang una nilang pinuntahan. Sinubukan nilang hanapin sa social media pero mukhang walang ganoon ang kanyang ama. Marami ring lumalabas na Richard Laude at wala siyang makita katulad ng itsura na nasa picture na hawak niya. Magandang araw po. Dito po ba nakatira si Richard Laude? Tanong ni Carla sa matandang lalaki. Richard Laude? Teka, pamilyar sa akin ang pangalan na yan. Sandali lang at tatawagin ko ang anak ko. Saad nito. Maya-maya'y lumabas ang isang lalaki. Parang tumalon ang puso ni Ginger nang makita ito. Kamukha ng lalaki ang nasa larawan na mayroon siya. Itay? Naluluha niyang tawag at mahigpit itong niyakap. Gulat na gulat naman ito. Anong itay? Teka lang. Hoy, Eduardo, sino yan? Bakit ka tinatawag na itay ng batang yan? Nagtatakang tanong ng isang babae na may kargang bata. Hinila agad siya ni Carla. Pasensya na, misis. Hinahanap lang po kasi namin ang ama ni Ginger. Si Richard Laude po. Kamukha niyo po kasi ang nasa larawan na hawak nitong bata. Kumunot ang noo ni Eduardo. Hindi ako si Richard. Ako si Eduardo. Kaibigan ko yun. Hindi ko alam na nagkaroon siya ng anak. Pero kayo po ang nasa picture na tinago ni inay. Hindi po ba talaga kayong itay ko? Hindi niyo po ba kilalang inay ko? Si Jeneline Cruz po. Nalulungkot na tanong ni Ginger. Biglang hinampas ng asawa si Eduardo. Jeneline? Hindi ba at first love mo yon? Walang hiya ka? Nagkaroon pala kayo ng anak? Umilag naman si Eduardo.
Aray, teka lang, sandali. Magpapaliwanag ako. Bahagyang lumuhod si Eduardo sa tapat ni Ginger. Hindi ako si Richard Laude. Hindi ko alam kung bakit nasa iyo ang pictures ko pero isa lang ang sigurado ko. Imposible na ako ang maging ama mo. Baka nga si Richard ang itay mo pero hindi ko alam kung nasaan na siya. Itong bahay namin, boarding house namin ito dati. Dito lang nakatirang itay mo nung nag-aaral pa sa college pero hindi ko na alam kung nasaan siya ngayon. Nag-iba kasi siya ng course noon. Ibang karera nang tinahak niya. Wala na akong balita sa kanya pagkatapos niyang makagraduate at maging sundalo. Tumulo ang mga luha ni Ginger. Sundalo po ang itay ko? Marahang tumango si Eduardo. Pagkatapos ng nalaman ni Ginger, umuwi silang bigo. Hindi niya na alam kung saan hahanapin ang kanyang ama. Unti-unti na siyang nawawalan ng pag-asa. Hinaplos ni Carla ang kanyang buhok. Huwag kang mag-alala, Ginger. Mahanap din natin ang itay mo. Hindi tayo susuko. Pagbalik sa karinderya, nagtaka si Ginger nang nakikipag-away si Nanay Karen sa isang binata at kasama ang kanyang Auntie Jade. Nanlaki ang mga mata niya at mabilis na nagtago sa poste. Sumilip si Ginger. Hindi na siya napansin ni Carla. Galit na rin kasi ito nang makitang pinagtutulungan ng ina. Kumuha ng walis tingting si Carla at pinangtakot sa mga ito. Hoy! Mga makakapal talagang mga apog nyo, no? Anong ginagawa nyo rito sa tapat ng karinderya namin? Hindi ba't doon ang restaurant ninyo? Ikaw, Daniel, kasama mo pa yung chef mong saksakan ng arte? Sumagot naman si Auntie Jade. Excuse me, wag mo akong masabihan ng ganyan. At least, hindi ako cheap. Nag-aral ako sa isang sikat at mamahaling culinary school. Ikaw, hindi nga masarap ang mga luto mo? Feeling ko sinera ka. Bakit kasi hindi na lang kayo magsara? Halata namang nilalangaw na lang naman yung karinderya ninyo? Ginatungan pa ni Daniel. Oo nga naman, Carla. Ibenta nyo na lang sa akin ang lupang kinatitirikan ng karinderya ninyo. Mas magkakaroon pa ng gamit yan. Magiging parking lot yan ng mga yayamanin kong customer. Tingnan mo nga ang paligid mo. Nag-i-improve na. Mas gumaganda. Yang karinderya mo lang ang nananatiling bulok. Mas lalong nanggigil sa galit si Carla. Ganon. Bulok pala. Mabilis na pumasok si Carla sa loob. Maya-maya'y may dala na ito na palangganitang may lamang malansang tubig. Mahinang tumawa si Ginger. Ang galing talaga ni Ate Carla. Go, Ate Carla. Sige, labanan mo yung salbahe kong auntie at yung lalaki na yan na masamang ugali. Sobrang iritado naman ang kanyang Auntie Jade. Anong ginawa mo? Ew! Ano tong binuhos mo? Tumawa si Carla ng mapang-asar. Sinong bulok ngayon? Tigilan niyo ako. Hindi naman kayo inaano dyan. Kayo palaging namumuna. At ikaw, Daniel, pareho tayong namumuhunan dito. Hindi porke malaki ang restaurant mo, ibig sabihin, tatapakan mo ng mga katulad kong may small business. Umalis kayo dito sa harap ng karinderya ko. Mga epal, kayo ang mga peste dito. Napaatras naman ang mga ito. Mahina naman siyang tumawa. Lumabas na lang si Ginger nang makasiguradong wala na ang Auntie Jade niya. Stress na stress si Carla pero hindi na rin masyadong nagpapaapekto. Totoo naman din kasi talagang sinabi nila, anak. Sukuan na lang natin tong karinderya, Carla. Halos wala nang kumakain. Nalulugi lang tayo. Sabi ni Nanay Karen. Baka sagadang pagtutol sa mukha ng dalaga. Nay, hindi po. Hindi pwede. Pangarap ko po itong negosyo na to. Matagal ko po itong pinag-ipunan. Ayoko na pong magpakahirap sa pagiging factory worker. Ilalaban ko po ito, Nay. Bumaha ang lungkot kay Ginger. Naawa siya kay Carla. Sobrang determinado itong mapalago ang karinderya. Malapit na sa puso niya ang dalaga, kaya gusto niya itong tulungan. Kung anong natatanggap niyang pag-aalaga mula kay Jeneline noon, ito din ang natatanggap niya mula kay Carla. Teka, Ginger, saan ka ba nagpunta? Tanong ni Carla sa kanya. Bumulong naman agad siya rito. Auntie ko po yung chef nila. Nanlaki ang mga mata ni Carla at mas lalong nagalit. Tingnan mo na. Kaya pala ganun ang ugali ng babaeng yon. Hindi na nakakapagtaka. Talagang hindi ka namin ibabalik sa poder nun. Nako, dapat sa bahay ka na lang pala. Baka makita ka pa ng salbahing tiyahin mo dito. Umiling naman si Ginger. Magtatago na lang po ako. Magaling naman po ako magtago at gusto ko po sanang makabawi sa lahat ng tulong na binigay niyo po sa akin. Bahagyang umaliwalas ang mukha ni Carla.
Hindi mo kailangan gawin yon. Ginger, hindi naman ako humihingi ng kapalit. Masaya akong tulungan ka. Ngumiti naman si Ginger. Pero gusto ko pong tulungan kayo. Gusto ko pong turuan kayo sa pagluluto. Ituro po lahat ng mga natutunan ko mula kay inay. Kumunot ang noo ni Carla. Marunong kang magluto? Tumango si Ginger. Marunong po ako sa kusina. Nakasali na rin po ako sa iba't ibang cooking competition. Baka po may maitulong po ako sa inyo. Gusto ko rin pong ibigay sa inyo ang ibang recipe ng mga specialty ni inay. Suminghap naman si Carla at mataman siyang tiningnan. Hindi ko lang nagawang itanong sa'yo kanina dahil malungkot ka, pero narinig ko si Jeneline Cruz ang inay mo. May kilala akong Jeneline Cruz, yung may-ari ng kusina ni Jen, restaurant dito sa Pilipinas, at may mga franchise sa ibang bansa. Siya bang nanay mo? Nakangiti namang tumango si Ginger. Opo, siya po ang inay ko. Naluluha na sa tuwa si Carla at labis na ang kilig. Alam mo ba, sobrang fan ako ng inay mo. Nang minsan kong mapanood ang interview sa kanya na mangha agad ako. Siya ang dahilan kung bakit ako nag-take ng risk magsimula ng negosyo. Kaya sobrang lungkot ko nang mabalitaang wala na siya. Hindi ko alam na anak ka pala niya. Natutuwa siyang malaman yon na may taong humahanga kay Jeneline. Wala rin naman kasing kaayawan sa kanyang ina. Napakabait at napakabuti ng puso nito. Hindi ako nagkamali, mabait kang bata. Maganda siguro ang pagpapalaki sa'yo ni Miss Jeneline. Napakasimple mo lang. Nakangiting saad ni Carla. Ano po, payag na po ba kayong turuan ko kayo? Tanong ni Ginger. Tumango naman si Carla at mahinang tumawa. Isang karangalan, Ginger. Simula ng araw na yon, tinuruan niya nang magluto si Carla. Sumusunod naman ito sa kanyang mga sinasabi. Tinutulungan niya rin ito sa pagluluto. Idagdag pa ang pagpopromote ng kapatid nitong si June, nakilala ng mga tricycle drivers, jeepney drivers at construction workers ang karinderya nila. Malapit lang din sa school kaya dinudumog na rin ng mga estudyante. Ate, talaga bang hinahayaan mo si Ginger ang magturo sa'yo? Ang bata lang niya na. Natatawang tanong ni June. Hinampas naman agad ni Carla ang kapatid. Ano naman, ang mahalaga natututo akong magluto ng mas masasarap na pagkain. Tingnan mo nga, binabalik-balikan na tayo ng mga customers. Ibig sabihin, talagang gumagaling na ako sa pagluluto at nagugustuhan na nilang mga pagkain natin dito. At dahil yon sa batang kusinera natin, salamat talaga Ginger, sinalba mo ang karinderya ko. Hulog ka ng langit sa amin. Bumungis-ngis naman si Ginger. Hulog din po kayo sa akin ng langit, Ate Carla. Masaya po akong kinupkup niyo po ako. Tumingin si Ginger kay June. At Kuya June, sinabi po sa akin ng inay ko noon na wala naman po sa edad ng pagkatuto. Saka may mga pagkakataong kailangan po din nating makinig sa mas bata sa atin. Saka wala rin naman pong masama ron, sabi ng inay. Basta dapat marespeto pa rin daw po. Dinuro ni Carla ng sandok ang kanyang kapatid. Tingnan mo, ang ganda ng mindset ni Ginger. Mas mature pang mag-isip kaysa sayo. Sa mga lumipas na araw, mas naging maganda ang takbo ng negosyo ni Carla. Natatawa na lang si Ginger kapag tinuturing siyang lucky charm nito sa negosyo. Kaya kapag malakas ang kita, pinamimili siya nito ng kung ano-ano. Lahat ng ginagawa ni Carla para sa kanya, talagang na-appreciate niya. May balita ako sa'yo, Ginger. Nakangiting sabi ni Carla. Narinig ko lang, tinanggal na ni Daniel na mukhang unggoy yung Auntie Jade mo. Mukhang nagkainitan yata at napabayaan ng auntie mo yung trabaho kaya tinanggal. Ibig sabihin, hindi ka na ganong matatakot na magbabalik-balik sa karinderya dahil wala na rin ang Auntie Jade mo. Napangiti agad siya. Mabuti naman po, makakatulong na po ako sa karinderya nyo ng maayos. Umiling si Carla. Hindi mo naman kailangang tumulong. Napag-usapan na namin to. Bata ka pa. Gusto ka naming pag-aralin. Titingnan namin, susubukan namin kunin ang school requirements mo. Kaya lang sa public school lang ang kaya ko. Alam mo na, poor pa ang Ate Carla mo. Hindi ko pa kaya sa mamahaling school. Tumango naman siya. Opo, okay lang po Ate Carla. Basta makapag-aral lang po ulit ako. Maraming salamat po talaga. Ano ka ba? Wala yung Ginger. Naging sunod-sunod ang swerte sa negosyo ni Carla hanggang sa kumain ang isang matandang lalaki sa karinderya. Ate, tingnan mo. Mukhang mayaman yung kakain sa atin. Saad ni June kay Carla. Napatingin naman si Ginger sa matanda.
mukha ngang mayaman pero para kay Carla, customer pa rin naman kaya pinaghain pa rin ng mga order. Tumulong naman agad si Ginger. Maglalapag sana ng ulam si Carla nang biglang pumasok si Daniel sa loob. Natapon tuloy ang dalang ulam ni Carla. Ba't anong ginagawa mong unggoy ka rito? Naiinis agad na tanong ng dalaga. Pero hindi nito pinansin si Carla at diretso sa harap ng matanda. Lolo, bakit dito kayo kumain? Nandun lang sa tapat ng restaurant ko. Nananadya po ba kayo? Tumawa naman ang matandang lalaki. Apo, mas gusto ko ang mga lutong bahay. Hindi ba't naghahanap ka ng chef? Ilang beses na akong nagpapabili ng pagkain sa karinderyang ito. At masasabi kong masarap lahat ng luto. Bakit hindi si Carla ang kunin mo? Parang kutong lupa kung tingnan ni Daniel ang dalaga. Huwag na lang lolo, wala naman pinag-aralan ng babaeng yan. Pinamaywang ni Carla si Daniel. Ikaw talaga, namumuro ka na sa akin. Kahit wala akong pinag-aralan tungkol sa pagluluto, masarap na akong magluto, no? At marunong akong makinig sa mga nagtuturo sa akin. Ikaw, puro kahambugan mo lang yung mga pinapairal mo. Napakamot na lang si Ginger sa bangayan ni na Carla at Daniel. Walang araw na hindi nag-away ang mga ito. Naririndi na nga lang siya minsan. Noong nakaraang Sabado pa nga, nagpairingan pa sa pagbibigay ng mga promo sa mga customer. Nagpa-buy one take one tuloy sila. Yung isa naman, buy one take two. Para lang mga batang ayaw maungusan ang isa't isa. Busy na sa pakikipagbangayan si Carla kay Daniel. Si Ginger na lang ang nag-serve sa mga customer. Natigilan lang siya ng hawakan ni Daniel ang kamay niya. Sandali! Mahinang saad ng binata. Bumaha naman ang pagtataka kay Ginger. Bakit po? Napalunok si Daniel. Saan mo nakuha ang kwintas na yan? Kami lang ng kuya ko ang meron yan. Nanlaki ang mga mata ni Ginger. Talaga po? Bigay po sa akin to ni inay. Bigay daw po ito ng itay ko sa kanya. Mahalaga raw po ito sa aking itay. Kilala niyo po ba siya? Richard Laude po ang pangalan niya. Napalunok si Daniel. Anak ka ni Kuya Richard? Gulat na gulat din naman ang matanda. Huwag mong sabihing anak siya ng kapatid mo, Daniel. Naguguluhan na rin ang binata. Hindi ko rin po alam, Lo, pero kailangan nating alamin. Inilabas ni Daniel ang isang kwintas. Maliit na susi ang pendant. Nagulat si Ginger nang magbukas ang pendant ng kanyang kwintas. Hindi niya alam na may susi pala para doon. Umawang ang bibig ni Daniel. Kay Kuya Richard nga ang kwintas. Napuno ng pag-asa ang puso ni Ginger. Kung ganon, nasan po ang itay? Dumaan ang sakit sa mga mata ni Daniel. Half-brother ko siya, Ginger. Wala na. Wala na si Kuya Richard. Pumanaw siya sa gera. Matagal na. Hindi namin alam na nagkaroon siya ng anak. Unti-unting bumagsak ang mga luha ni Ginger. Wala na ang pag-asa niya. Tuluyan ang gumuho ang lahat na makikita niya pa si Richard. Hinila siya ni Carla at mahigpit na niyakap. Dinala muna siya nito sa labas para patahanin. Hindi naman alam ni Ginger kung kaya niya nang kumalma. Wala na nga ang kanyang ina, pati pala ama, tuluyan na rin siyang iniwan. Kaya pala, hindi na po kami binalikan ni Itay. Kasi po, wala na po siya. Umiiyak niyang sabi. Hinaplos ni Carla ang kanyang buhok. Ginger, alam kong mahirap tanggapin pero tandaan mo, marami pa kaming nagmamahal sa'yo. Nandito lang kami, hindi ka namin pababayaan. Sige, iyak mo lang yan ngayon pero Ginger, babangon ka ulit ha. Magiging malakas ka ulit. Mahal na mahal ka namin. Mas lalo siyang yumakap kay Carla. Hindi niya alam ang gagawin niya kung wala ito. Natigilan lang siya sa pag-iyak nang biglang may humintong sasakyan sa tapat nila. Napaatras agad si Ginger nang makitang bumaba sina Auntie Flor at Auntie Jade doon. Napasigaw siya nang sapilitan siyang kinuha ng mga ito. Ate Carla! Muli na naman siyang napaiyak. Pilit naman siyang binawi ni Carla. Teka! Ano ba? Bitiwan niyo si Ginger! Nasasaktan na yung bata! Tinulak ni Auntie Jade si Carla. Ikaw ang bumitiw kay Ginger. Wala kang karapatan. Ikaw, sa halip na ibalik mo sa amin ang bata, inangkin mo pa. Kakasuhan ka namin sa ginawa mo. Malakas lang ang loob nyo dahil may mga connection kayo.
Pero dapat kayong kinakasuhan dahil sa pananakit nyo kay Ginger. Bulalas ni Carla. Teka, bakit nyo kinukuhang pamangkin ko? Tanong ni Daniel at pilit ding inagaw si Ginger pero naisakay na siya sa sasakyan. Anong pamangkin? Anong pinagsasasabi mo, Daniel? Tanong ni Auntie Jade sa binata. Pilit na lumapit si Daniel sa sasakyan. Anak ng kuya ko ang batang inaangkin ninyo. Nakita ko ang ginagawa niyong dalawa. Ayaw sumama ni Ginger sa inyo, kaya sa akin siya. Humarang naman si Auntie Flor. Hep, hep! Sige nga, anong pruweba mo? Wala, di ba? At wala kang karapatan. Nasa amin ang custody ni Ginger, kaya tigilan nyo ng pangingialam. Nagpumilit pa rin si Carla na makuha siya. Kaso pinigilan ito ng mga tauhan ng auntie ni Ginger. Muntik nang saktan si Carla, kaya napasigaw siya. Ate Carla! Umiiyak niyang sigaw. Huwag niyo pong saktan ng Ate Carla ko. Mabuti na lang pinagtanggol ni Daniel ang dalaga. Gayunpaman, wala ring nagawa ang mga ito para bawiin siya. Sumakay na ang mga auntie niya at pinaandar na ang sasakyan. Ang sasama niyo! Malakas na sigaw ni Ginger sa mga ito. Malakas naman siyang sinampal ni Auntie Flor. Pinahirapan mo pa kaming bata ka? Wala kang magagawa. Kahit sino pang mahanap mong kakampi, hindi ka na makakaalis sa poder namin. Tandaan mo yan. Napairap naman si Auntie Jade. Flor, tama na yan. Huwag mo na masyadong tamaan. Bibisita yung attorney bukas. Baka magkapasapa yan lalo pa tayong malagay sa alanganin. Walang nagawa si Ginger kundi ang umiyak. Nasa poder na naman siya ng malulupit niyang tiyahin. Iniisip niya minsan kung para saan pa, para mabuhay. Wala na pareho ang kanyang mga magulang. Naiwan pa siya sa malulupit na mga tiyahin. Pero mukhang hindi pa rin siya pababayaan ng Diyos. Narinig ni Ginger sa mga auntie niya na ilalaban ni Daniel ang custody sa kanya. Hindi niya masyadong naiintindihan ang mga nangyayari. Ang alam niya lang, mukhang nalaman ng kanyang tito Daniel ang pananakit ng mga tiyahin niya. Kinuha na rin siya ng DSWD habang ongoing ang paglaban sa custody. Kailan ko po makikita sina Auntie Carla at Tito Daniel? Tanong ni Ginger sa isa sa mga nagbabantay sa kanya sa shelter. Napabuntong hininga ang ginang. Ginger, hindi ganun kadali yon. Sakaling mapatunayan na talagang sinasaktan ka ng mga tiyahin mo, pwede silang mabilanggo. Mapaparusahan sila. Pero mahihirapan kang makuha ng Tito Daniel mo, lalo na't kailangan nilang patunayang anak ka ni Richard Laude. Medyo magulang family history ninyo, Ginger. Marami pang proseso para mapatunayan din na mabisa siyang adoptive parent para sa'yo. Pero huwag kang mag-alala, ipapanalangin ko na sana ma-approve sila sa korte. Lumipas ang mga buwan na balitaan na lang niyang naparusahan na ang mga tiyahin niya. Nakabisita na rin sa kanya sa shelter sina Carla at Daniel. Ate Carla, miss na po kita. Naluluhang saad ni Ginger. Hinalikan nito ang kanyang noo. Miss na rin kita, Ginger. Namimiss ko ng little cook namin. Huwag kang mag-alala. Gumagawa na kami ng paraan. Inakbayan ni Daniel si Carla. Oo, gumagawa na kami ng paraan ng tita Carla mo. Napairap naman si Carla at patagong siniko sa tiyan si Daniel. Uhutang na loob na unggoy ka, pakitanggal ng braso mo sa akin. Baka gusto mong kutusan kita. Nakangiti namang bumulong si Daniel. Hindi ba nagkasundo na tayo? Dapat makumbinsi silang mag-asawa tayo at perfect ang marriage natin. Nanlaki ang mga mata ni Ginger. Mag-asawa na po kayo? Napalingon naman sa paligid si Carla. Mahirap ipaliwanag. Huwag mong sasabihin ito sa iba. Oo, mag-asawa na kami pero sa papel lang. Nagkasundo kami para mapadali ang pagkuha namin sa'yo. Magulang family record mo kaya hindi ka makuha agad ni Daniel. Pero kapag okay na, maghihiwalay na rin naman kami ng unggoy na to. Kung hindi lang para sa'yo, hindi ko pakakasalan tong lalaking to. Parang hinaplos ang puso ni Ginger. Hindi sila tunay na magkadugo pero kung mag-alala sa kanya si Carla, sobra-sobra pa. Kahit inis na inis ito sa tito niya, gagawin lahat, matulungan lang siya. Kaya lang, kahit ganun ang sitwasyon, hindi mapigilan ni Ginger ang matawa. May mga pagkakataong nagkakasundo ang dalawa pero kapag naaalalang magkaaway, kulang na lang ay magsapakan ang mga ito. Nabawi na nga si Ginger ni Daniel. Sobrang saya niya nang makauwi sa bahay ng inay niya. Pinili na rin na doon tumira ni na Daniel at Carla dahil gusto niya roon manatili.
Pati pamilya ni Carla doon na rin pinatira ni Ginger. Para sa kanya, pamilya niya na ang mga ito. Nakilala niya rin ang lolo ni Daniel. Hindi lolo ng papa niya si Lolo Eman dahil anak sa labas ang tatay niya. Gayunpaman, kahit hindi naman talaga magkamag-anak, itinuring pa rin siya nito na parang tunay na apo. Ginger, anong paboritong bulaklak ng Tita Carla mo? Pabulong na tanong sa kanya ni Daniel. Natigilan naman siya sa pagluluto. Hindi po mahilig sa bulaklak si Tita Carla. Mas gusto niya po ng pagkain. Gusto niya po kapag pinagluluto siya. Napatingin si Daniel sa niluluto niya. Hindi ako marunong magluto. Mahinang tumawa si Ginger. May kasalanan po kayo kay Tita Carla, no? Napakagatlabi si Daniel. Wala. Pakialam ko naman sa babaeng yun. Bala ka na nga dyan. Ay, bilisan mo na dyan. May mga kasambahay naman tayo. Ikaw pa rin ang nagluluto. Dapat mag-aral ka o kaya magpahinga ka na lang. Ikaw talaga. Tuwing uuwi ako, palagi kitang nadadatnan sa kusina. Ilagay mo na kaya ang kama mo dito. Dito ka na rin matulog. Malakas namang tumawa si Ginger. Malakas mang asar ang kanyang tito Daniel. Mabait naman ito, pero may mga ugali rin na mahirap pagustuhan. Kaya hindi na siya nagtataka kung bakit inis na inis si Carla. Naging normal at masaya na ulit ang buhay ni Ginger. Nagkaroon siya ng bagong pamilya kahit magulo pa rin ang setup. Pero mukhang unti-unti na iyong maaayos dahil sa isang pag-amin. 2 taon na, bakit ayaw mo pa rin pumirma ng divorce papers? Kaya nga sa ibang bansa tayo nagpakasal para madali kapag naghiwalay. Ngayon, bakit ayaw mong pumirma? Galit na tanong ni Carla. Umigting naman ang panga ni Daniel. Ayoko nga. Wala akong oras para sa mga ganyan mo, Carla. Sarkastikong tumawa ang dalaga. Anong dahilan yan? Nakakainis ka na. Paano ko maliligawan? Gusto ko rin naman ng matinong buhay kasama ng magiging asawa ko. Nalaki ang mga mata ni Daniel. Ano bang tawag mo sa akin? Hindi ba't ako ang asawa mo? Napakamot na lang si Ginger sa ulo. Nagbabangayan na naman sila. Nagpatuloy sa pagsasalita si Carla. Asawa? Alam mo ang arrangement natin una pa lang, Daniel. Tigilan mo ako. Gusto ko nang magpaligaw sa ibang lalaki. Sumabog na naman sa inis si Daniel. Hindi ka pwedeng magpaligaw sa iba. At bakit, Aber? Kapal talaga ng mukha mong unggoy ka. Nagsiselos ako. Putol ni Daniel sa sinasabi ni Carla. Naiinis ako. Nagsiselos ako. Hindi mo man lang napapansin. Napakamanhid mo. Umawang ang bibig ni Carla. Bakit ka naman magsiselos? Ano? Type mo yung manliligaw ko? Mas lalo namang nairita si Daniel. Mahal kita. Sa tingin mo, magiging ganito bakit hindi ang selos ko kung hindi kita mahal? Mas lalong hindi na nakapagsalita si Carla. Mahina namang tumawa si Ginger. Nakikisabay sa kilig ng pamilya nila at ng mga kasambahay. Namumula na si Daniel pero patuloy pa rin sa pag-amin. Kahit palagi tayo nag-aaway, kahit tinatawag mo akong mayabang na unggoy, ayos lang. Nahulog pa rin ako. Ayaw kitang mahalin eh. Nakakainis ka palagi kaso hindi ko mapigilan. Kapag pinigilan ko, para akong mababaliw. Hindi naman kita type. Natawa si Carla. Hindi rin kita type. Pero mahal kita. Agap ni Daniel. At gusto ko, totoo na to. Huwag ka nang magpaligaw sa iba. Kasi gusto kong ako nang maliligaw sa'yo. Paghihirapan ko ang oo mo pero kapag sinagot mo ako, gusto ko kasal na agad. Ulitin natin para wala ka nang kawala. Natawa muli si Carla at nanatili ang ngiti sa mga labi. Ikaw? Pala desisyon ka rin ano? Mahal mo ako. Akala ko ba liligawan mo muna ako tapos gusto mo kasal agad? Pero sige, kahit naiinis din ako sa'yo, pakakasalan ulit kita. Sige na, hindi ko na ipagpipilitan pang divorce. Unti-unting sumilay ang ngiti sa mga labi ni Daniel. Hahalikan na sana nito si Carla pero bigla itong may naisip. Natawa si Ginger nang takpan nito ang mga mata niya bago gawin ang gusto ng dalaga. Ramdam na rin yun ni Ginger. Alam niyang ang inis na nararamdaman ng dalawa sa isa't isa may kasama ng pag-aalala at pag-ibig. Kaya masaya siyang makita ang mga ito na magkatuluyan. Hindi nagtagal, kinasal na nga ang dalawa. Mas magarbo at mas puno ng pagmamahalan.
Inilapag ni Ginger ang mga bulaklak sa puntod ni Jenilyn. Inay, masaya na po kayo dyan at kasama na si Itay. Kasi po ako, masaya na po ako rito. Kasama ko sina Tito Daniel at Tita Carla. Kasama ko na rin po ulit si Yaya at Nanay Belinda. Pero kahit wala na po kayo at marami na pong nagmamahal sa akin, hindi ko pa rin po nakakalimutan ang pagmamahal ninyo. Muling napangiti si Ginger. Sa murang edad, marami siyang pinagdaanan, maraming hirap na naranasan. Gayunpaman, nalagpasan niya ang lahat ng yon. Hindi pa rin siya pinabayaan ng Diyos at kahit wala na ang mga tao na una niyang minahal, may mga nakilala naman siyang ibang tao na kaya rin siyang mahalin ng tunay at walang hinihintay na anumang kapalit. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang pagtulong sa isang tao ay maaaring hindi makapagpabago sa buong mundo. Ngunit, maaari nitong baguhin ang mundo para sa isang tao. Muli, ito po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.